May mga gabi akala mo nagdadala ka lang ng tao. Pero paglingon mo, yung nakaupo sa likod maaring hindi naging tao. Ang pangalan ko ay Carlo. Loloy ang tawag sa akin ng mga tao, isang ordinaryong jeepney driver sa isang liblib na nayon kung saan tila mapayapa ang lahat. Ngunit isang nakamamatay na gabi, nang magsimulang bumulong ang mga anino, ang aking jeep ay naging tahanan ng isang bagay na hindi dapat masaksihan ng tao. I'm not a bad guy. No drug addict. No dealer. Pero noong Oplan Tokhang, noong nayanig ang buong bansa sa pagsugpo sa droga, tahimik kong hinayaang maging hideout ang jeep ko para sa ilang nawawalang kabataan. Kapalit ng pera. Kapalit ng kaligtasan. Akala ko tumutulong lang ako hanggang sa gabing iyon. 3 kids, Tino, Oleg and Boy, were using my car for a trip. Pero ilang minuto lang, kinakalampag na nila ang pinto ko sa kalagitnaan ng gabi. Nanginginig, umiiyak, sumisigaw, may aswang sa jeep mo, kuya. Nasa bubong. Palipad-lipad. Tumalon ako, hinawakan ang dati kong baril. Hindi dahil naniniwala ako sa aswang kundi dahil natatakot ako baka sa gabing iyon, ako ang mabiktima. Hindi ko inaasahan na ang makikita ko noong gabing iyon ay magbabago ng buhay ko ng tuluyan. Ang pangalan ko ay Carlo pero Loloy ang tawag sa akin ng mga tao sa barangay. Hindi kapansin-pansin ang mukha ko, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kulot na balbas na humihikab kapag walang pasahero. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay ang lumang jeepney na minamaneho ko ay isang lihim na istasyon para sa pinakamasamang bagay na naanod sa nayon na ito. Ang taong iyon ay ang panahon ng Tokhang, ang katok sa pinto sa gabi ay nagmumulto sa buong kapitbahayan. Bawat bahay ay kalahating sarado ang mga kortina, tainga sa bawat tunog. Ang mga adik ay nagtatago na parang mga daga, at ang mga nagtitinda ay nagsimulang magkunwaring mga tagadala ng karbon, mga nagbebenta ng candy, mga manggagawa sa konstruksyon. Lahat ay natakot. Ngunit lahat ay may kanya-kanyang presyo. I wasn't a good person, but didn't see myself as a bad person. May asawa ako. Nagkaroon ako ng mga anak. May jeep ako na tanging pinagkakakitaan ko. At nang magsimulang mag-push ng pera ang mga bata sa aking mga kamay para sa isang mag-trip sa disyerto, just closed the eyes. Ang aking jeep ay nakaparada sa gilid ng kabubatan ng kawayan, sa likod ng mga bukid kung saan naiwan ang lupain ng aking lolo. Ito ay isang paraan ng kabuhayan. Dumating ang gabi ang lugar ng mga buhay, ngunit ang mga nawawalang kaluluwa. That night, like many other nights, I was sleeping. Biglang may kumatok sa pinto. Not polite. Pero urgent, parang may tumatakbong may humahabol sa kanila. Nagising ako. Nagtama ang mga mata ko sa asawa ko. Natakot siya. Sumenyas ako ng katahimikan. Tahimik kong inabot ang sumpak na nakatago sa ilalim ng kama. Mula sa bintana, may nakita akong 3 figura nanginginig. Si Tino, Oleg, Boy ang mga bata na kilala ko. Maputla ang mga mukha nila, lumilibot ang mga mata sa paligid, parang may lumilipad sa bubong ko. Kuya Loloy, papasukin mo kami. May aswang. May aswang sa jeep mo.
Nanginginig ang boses ni Boy, halos mangyak-ngyak. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto. Bago pa ako makapagsalita, silang tatlo ay sumugod na yumakap sa akin na parang salbabida, halos matumba sa bulat. Ang amoy ng pawis, ang amoy ng takot, at ang amoy ng dugo. Tino screamed, "May lumilipad, kuya! Sa ibabaw ng jeep mo. May pakpak. Pula mata." I gritted and my teeth. That moment, I thought they were having a serious trip. It must be a hallucination. But then when stepped out to the bamboo grove, I felt something staring at me from above. Inangat ko ang ulo ko. Wala akong nakita pero bumalot sa ilong ko ang matinding amoy, parang amoy ng bulok na itlog na may halong kalawang na bakal. Huminto ako. Humigpit ang kamay ko sa baril. Parang drum na garing ang pintig ng puso ko. At pagkatapos, mula sa gitna ng kadiliman, isang higanting itim na nilalang ang nagbuka ng kanyang mga pakpak at pumailang lang sa langit. Ang katawan nito ay parang aso, ngunit ang mga pakpak nito ay parang paniki, ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Umugong ang hiyawan ng mga bata. "Ayan na naman siya, kuya." Tumayo ako, malamig ang gulugod ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naniwala ako na ang tinatawag na aswang ay totoo. Itim na itim ang paligid, tanging ang mahinang liwanag ng buwan lamang ang unti-unting nilamon ng makapal na ulap. Umihip ang malamig na hangin sa mga kawayan, na lumilikha ng tunog ng sipol, parang isang taong bumubulong. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero hawak ko pa rin ng mahigpit ang sumpa. Bawat hakbang patungo sa jeep ay parang pagpasok sa isang lugar hindi na para sa buhay. Ang mga bata, sina Tino, Oleg, Boy, ay hindi na nagsisigawan. Umatras sila, magkayakap ng mahigpit sa ilalim ng lilim ng kawayan. Maputla ang kanilang mga mukha. Hindi iniwan ng kanilang mga mata ang lumang jeep, ilang dosenang hakbang ang layo. Tumingin ako sa paligid. Walang kakaiba. Walang tunog. Pero ang amoy na yon, parang dugong matagal ng pinaasim na may halong bulok na mga itlog at sunog na balat kumalat mula sa likod ng sasakyan. Itinaas ko ang baril ko. Then my heart was pounding. One step then another. Noong malapit na akong humakbang palapit sa katawan ng sasakyan, may bumaril mula sa kawayan sa likod ng jeep. I fell to the ground, dust flying everywhere. Kaming tatlo sa likod ko sumigaw, "Ayan na siya, kuya." Lumipad na. Tumingala ako sa oras na makita ang isang higanting itim na anino na kumakalat ng kanyang mga pakpak. Kasing laki ng pinto ng simbahan, lumilipad pahilis sa langit. Ang mga mata nito ay parang dalawang pulang tuldok sa gabi. Ang kanyang mga binti ay parang kuko ng ibon na umaabot sa likod. Walang nagsabi. Nakahiga ako doon, hindi gumagalaw. Parang pinipiga ang puso ko. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Alam ko, kakaharap ko lang sa isang bagay na hindi sa mundong ito. Kinaumagahan, wala akong sinabi sa asawa ko. Nilinis ko ng maigi ang jeep, walang amoy, walang bakas. Parang bangumot lang ang gabing iyon. I told the kids and I said it myself. Tapos na. Wala nang paradahan. Wala nang trip. Wala nang jeep sa gabi. Natahimik sila. Tumango-tango. At pagkaraan ng ilang linggo, narinig ko ang balita. Tino, Oleg, Boy nagboluntaryong pumunta sa rehab.
May nagsasabi na dahil daw sa takot sila sa tokhang. May nagsasabi na dahil sa sobrang sama ng trip na natisod sa realidad. Pero alam ko ang gabing iyon ay isang babala. Para sa kanila. Para sa akin. Para sa lahat ng humahamak sa nabubuhay sa dilim. Nasa akin pa ang jeep. Pero simula noon, ipinarada ko na lang sa harap ng bahay. Sa ilalim ng mga ilaw. Kung saan nakikita ko buong magdamag. Minsan, kailangan mo munang mamatay bago mo makita kung sino o ano is living among us. Ako si Jumer. Dati akong tambay. Walang direksyon. Walang plano. Upo dito, laro doon, pakape kung may pera, at pautang kung wala. Hanggang sa isang gabi isang taxi ang nagbago ng lahat. Hindi ko na naalala kung anong nangyari. Ang huli kong nakita ay mga headlight, papalapit ng mabilis at ang huli kong narinig ay sigaw ng sarili kong pangalan sa isip ko. Pagdilat ng mata ko, hindi ko alam kung anong mundo na to, may mga boses. May mga anino. Pero wala akong nararamdaman. Para akong nasa tubig. Mabigat. Malamig. Sa ospital ako nagkamalay. Si Mama agad ang unang mukha kong nakita. Umiiyak. Hawak ang kamay ko, paulit-ulit na sinasabi, "Salamat Diyos ko, buhay pa ang anak ko." Pero habang siya'y umiiyak ako'y nakatitig sa isang figure sa gilid ng ceiling fluorescent. Isang tao o hindi tao, nakalutang, walang mukha. Puting balabal. Walang paa. Wala ring anino. Pinikit ko ang mga mata. Inisip kong guni-guni lang. Pero sa tuwing didilat ako mas lumalapit siya. Hanggang sa naramdaman kong umuugoy na ako. Siguro naramdaman ni Mama ang takot ko. Huminga siya ng malalim tapos sa gitna ng ospital, tinanong niya ako, "Gusto mong kantahan kita ulit, anak?" Binata na ako. Pero rong marinig ko ang boses ni Mama, nangangatog sa pag-aalala, nanginginig habang kinakanta ang lulabi ng pagkabata ko, doon ko naramdaman, sa gitna ng bangungot, siya lang ang liwanag. Natulog ako, pero hindi tulog ng payapa. Sapagkat sa panaginip, bumalik ako sa bangketa kung saan ako nabundol. At sa dilim may mga kamay. May mga mata. May mga aninong pabulong-bulong. Kinabukasan, sinubukan kong magpaliwanag. Pero si Papa, tulad ng dati, hindi naniwala. Galit. Sermon. Ang multo raw ay bunga ng trauma. Pero si Mama siya ang naniwala. Tahimik. Minsan lang tumango. At sa isang hapon, habang ako'y nakatitig sa bintana ng ospital, nakita ko siya. Isang babae. Bakuba. Mahaba ang buhok. Nakatayo sa likod ni Mama. Nakatitig sa akin. At sa sandaling tumalikod si Mama para umalis, nakita kong sumunod ang babae sa kanya. Gusto kong sumigaw. Pero ang boses ko'y nalunod sa takot. Ang katawan ko'y parang nakapako sa kama. Nang makalabas ako ng ospital, hindi ako bumalik sa dati kong tambay. Hindi ko na kaya. Hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa tanong, bakit ako nakakakita? Ang sagot ay sa albularyo ng Cubao. Doon ko unang narinig ang salitang, nabuksan ang third eye mo.
At kapag nabuksan, hindi na madaling isara. At rong nakakakita na ako, tanong ko lang, paano kung hindi lang tayo gumagawa ng kalsada tuwing gabi? Minsan ang utang na loob, hindi mo nababayaran ng pera. Minsan, binabayaran mo ito sa kahit anong takot. Matapos akong makalabas ng ospital, isang gabi, habang naglalakad pa uwi, may nakita akong taxi na nakahinto sa tapat ng mamihan sa Cubao. Nakilala ko agad si Tatay Ogie. Siya ang driver na sumama sa akin sa ospital. Siya ang nagbabayad ng bill ko noon, hindi ko man lang siya kilala. Lumapit ako para magpasalamat. Pero bakit ko pa siya mapansin na pahinto ako? May nakasakay sa likod niya. Isang babae, bakuba, buhok mahaba, gusot, mukha walang mukha. Isang aninong dumikit sa balikat ni Tatay Ogie, parang bagahen hindi niya maibaba. Tumingin ako sa kanya. Maputla. Pawis na pawis. Tila nauubos ang buhay sa bawat paghigop ng hininga. Pero kahit ganun, ninisyan pa rin niya ako. Kamusta ka na, iho? Tanong niya. Pero sa tanong na yun, parang may kasamang paghingi ng tulong. Hindi ko na kaya. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Ang babaeng nakapasan. Ang aninong dumikit sa kanyang batok. Napayo ko si Tatay Ogie. Tahimik. Tapos tinanong niya, may kakilala ka bang albularyo? Bahay ng shaman, madilim na kapaligiran, kumikislap na oil lamp. Kinabukasan, dinala ko siya sa isang albularyo sa may Antipolo. Matanda. Payat. May mga mata na parang nakakita na ng libo-libo. Tinawag niya kaming pumasok sa silid ritual. Pinaupo si Tatay Ogie sa harap ng kandila kulay itim. Huwag kang gagalaw, sabi ng albularyo. Kung totoo nga ang nakadikit sa iyo, magpapakita ito. At doon, habang usok ng kandila ang bumababa, nagsimulang mag-anyo ang anino. Una, isang mansa sa hangin. Tapos naging babae. Mahaba ang buhok. Walang paa. Ngipin lang ang nakikita sa ilalim ng hiwalay na balat. Yantok, bulong ng albularyo. Isinumpa ng itim na nga isang paghihiganti. Sino ang gumawa nito sa kanya? Bakit? Anong atraso ng isang matandang taxi driver sa isang nilalang ng dilim? Tatay Ogie, sa gitna ng ritual, umiyak. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa lihim na pilit niyang tinatago. May babaeng niloko ko noon matagal na. Iniwan ko siya. Buntis daw siya, hindi ko pinaniwalaan. Nung minsan pinara niya ang taxi ko, hindi ko siya nakilala agad. Huli na tumingin ako sa rearview mirror. Wala na siya sa upuan. Pero simula nun bumigat ang katawan ko. Bumigat ang konsensya. Albularyo, giniit, may paraan para alisin. Pero may kapalit. Tumingin si Tatay Ogie sa akin, diretso sa mata, Densay, kung ito ang kabayaran ng kabutihang ginawa ko noon, tatanggapin ko. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang lalaki, kusang loob na humarap sa sarili niyang sumpa. Nang walang hinanakit. Nang hindi tumatakas. At mula sa sandaling yun alam ko, sa kadiliman, hindi lahat ay demonyo. Ang ilang mga tao ay pagbabayad sala lamang. Pagkatapos ng aking mga pakikipagtagpo sa mga patay, nagsimula akong maunawaan, hindi lahat ng espiritu ay gustong maghiganti. May gusto lang marinig. Para maalala.
At minsan, may makakakita lang sa kanila para malaman na nag-i-exist sila. Noong gabing iyon, habang naglalakad ako sa bakanting lot sa likod ng aking bahay, muli akong nakarinig ng tawanan. Ang tunog ng maliliit na yabag. Katulad noong una kong naisip na nananaginip ako. Pero this time, hindi ako tumakbo. Hindi ko tinakpan ang tenga ko. Huminto ako at bumulong, kung nandyan kayo magpakita kayo. At sila lumitaw. Kitang-kita ko ang mga inosenteng mukha ng mga bata. May mga walang paa, may dugo sa ulo, pero lahat nagtatawanan. Sumasayaw. Parang hindi pa namatay. I went back to the albularyo who had helped me from the beginning. I asked, kung bubuksan ko ng tuluyan ang mata kong ito, anong mangyayari sa akin? He simply replied, hindi mo na sila mababaliwala. At hindi ka na rin mababalikan ng katahimikan. Tumango ako. And in that moonlight ritual, I chose to open my third eye completely. Malalim na tunog ng orasyon, malalakas na nasusunog na kandila, umaalulong na hangin, kumakanta ang mga bata ng malayong lulabi. Nagsunog ang kandila sa likuran. Ang itim na usok ay nabuo ang hugis ng isang gate. At ako, nang hindi umaatras, ay humakbang. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga kaluluwang hindi tatanggapin ng sinuman. Nagsimula akong tumulong. Pag-uwi ng mga patay, pakikipag-usap sa mga kaluluwang gumagala, pag-alis ng mga sumpa sa isinumpa, paggabay sa mga bata na hindi alam na patay na sila. Isang araw, bumalik ako sa lumang jeep. At doon nakita ko ang mga bata na naglalaro ng tagu-taguan. Puno ng dugo ang mukha nila. Punit-punit ang damit. Pero kasing liwanag ng araw sa tanghali ang mga mata. I asked, bakit di kayo umalis? One of them answered, hintay po kami ng driver, gusto po namin makauwi. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sumakay ako ng jeep sa pinakamadilim, pinakamalamig na kalye ng lungsod. Iniuwi ang mga bata. Kahit na hindi ko alam kung saan. Pero siguro, kung may handang kumuha sa kanila, sapat na yon. And from that night, I was no longer an ordinary person. Not an albularyo. Not a tambay. Not a victim. Ako ang nakakakita. Ang nakakakita. Ang pumipigil sa dalawang mundo na hindi magkapatong. Ang jeep ay tahimik na nagmamaneho sa gabi. Tahimik ang espasyo. Umalinggaw sa hangin ang ingay ng mga bata, ngunit walang nakikita. May mga journey na hindi kailangan ng patutunguhan. Basta may sasamahan. Kahit minsan lang. Hindi lahat ng multo ay takot. Minsan sila lang ang naiwan.